wala naman kasi talaga akong ginawang mali. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan, dalhin nila sa impeachment, dalhin nila sa korte, sasagutin namin. Yun. Kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat ng sasabihin nila. Minsan lang, hindi ako nagsasalita. Kaya mukha siyang walang sagot. Kasi minsan, ayoko na rin na magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. Yun yung nakakapagod. Pero kung meron kayong kaaway, maasahan ako. Tawagin ninyo ako. Basta away, maasahan talaga ako. Marami ang magbaback up at susuporta sa kandidaturang darating para kay Ma'am Sara Duterte. Ito po. At may isang ghost na tao. Ghost, ibig sabihin, hindi siya magpapakilala. Pero susuporta siya ng buong buo. At ito'y mayaman, ito'y pilantropo, ito'y may ito'y mataas din at maraming koneksyon. At susuporta po siya sa ating darating na eleksyon para si Ma'am BP Sara ay tumakbo. May isang tao, lalaki, naghahanap siya ng itatapat na kakandidato kay BP Sara for 2028. May liwanag talaga kasi tandaan niyo po, bagkus pigilan ang Duterte ay lalong umuusbong. Bagkus pahintuin ay lalong siya lang umuusbong kasi taong bayan po ang nagnanais. Ngayon, itong naghahanap na ito, lalaki ito, naghahanap sila ng katapat at itatapat if ever daw na talagang tatakbo si Ma'am BP Sara for president. At ang nais nila ay isang babaeng dati ang tumakbo na ibalik. Pero kung ako dito sa babaeng ito, mag-isip siya. Baka gamitin din lang siya. Patakbuhin siya. At the end of the day, syempre, politika yan. Napakagulo po niyan. Mahirap ang patakbuhin ka lang dahil may gusto rin pala silang mangyari. Baka magamit lang siya. Pero ito ay dating tumatakbong pagka-presidente po. Ang nais ipalaban kay if ever daw tatakbo si Ma'am BP Sara. And isang lalaki na bago pa lang sumisibol, which is part ito ng mga Soto. So, ito sinabi ko na ha. Pero kung ako kay Vico Soto, kung ako kasi bakit ko nasabing si Vico Soto to? Pansinin niyo po ang itsura ng lalaki. Bata pa, matipuno, ang dami niyang gustong gawin at may nagawa naman talaga siya. Pero kung ako sa kanya, wag muna. Hindi pa ito ang panahon para sa kanya. Baka dumating ang time, magamit din lang siya. Hayaan natin na mahinog muna siya. At huwag siya magpadala sa mga sulsul ng kung sino-sino. Wow. May isang maaaring ito ay ang President of the Philippines. Ang sa totoo lang, maiipit sa pinakadulo. Tagisan na ito ng paglalabas ng katotohanan. Kaya maiipit ito sa dulo. Kaya kung ako kay Mr. President, sa ating Presidente, hanggat maaari, ang magagawa na lang niya ay gumawa ng parang maibalik ang dating Duterte na matanda sa ating Pilipinas upang mabawasan ang kanyang haharapin na problema kasi sa kanya lahat i-blame. Kahit sabihin pa na ang mga kaso ay maantala, ang taong bayan po ay hindi hihinto.
magkakagulo. Sunod-sunod po yan, pati kalikasan. Makikidawit na. Hindi hihinto ang ating kalikasan hanggat hindi nababalik ang ating Duterte. Si Tatay Digong sa Pilipinas. Tandaan niyo po yan. Yan po ay isa. Yan po yung matagal ko nang sinasabing there is something universal action na ito'y paranormal pero ang atin pong Tatay Digong ay guided by the universe. Kahit saan ko tingnan. Hindi hihinto ang sakuna. Ipapakita ang kalokohan na nangyayari sa Pilipinas at hindi rin hihinto. Dadawit pa dyan ang mga lindol, dadawit pa dyan ang mga baha, bagyo. Kaya yun po, kung ako sa inyo, pakinggan natin ang tarot. To make everything okay, ibalik ang dapat ibalik sa Pilipinas na mahal ng kalikasan at ng universo. At itong dalawang ito ay isuko sa Pilipinas. Dahil hindi po hihinto. Yung sinasabi nila na mamamatay ang kaso, hindi po. Taong bayan na po ang gagawa ng parang para kung ihinto man ang usapin, yun po ay panandalian na hinto lang pero ang taong bayan ay gagalaw at gagalaw. Akala ng marami, ang vice-presidente may sariling kapangyarihan na parang co-president na may direktang kontrol sa gobyerno at mga desisyon nito. Linawin natin kung ano ba talaga ang role ng vice-presidente at gaano ba talaga kalaki ang tungkuling ginagampanan niya. Sa totoo lang, simple lang ang pinaka-main role ng vice president. Siya ang backup ng presidente. Kapag ang presidente ay nag-resign, na-impeach, namatay o hindi na kayang gampanan ng tungkulin, ang vice president ang papalit. Yun lang ang malinaw at guaranteed na role niya sa ilalim ng batas. So, kung ganon, may kapangyarihan ba siya sa araw-araw na pamamahala? Depende. Ang vice president hindi automatic na may control sa mga ahensya ng gobyerno o wala rin siyang direktang power gumawa o magpatupad ng policies, unless bigyan siya ng role ng presidente. Halimbawa, pwedeng i-appoint ang vice president bilang cabinet secretary tulad ng sa education, housing o ibang department. Kapag may ganitong posisyon, doon siya nagkakaroon ng mas malaking autoridad. Pero hindi dahil VP siya, kundi dahil department head siya. At mahalagang tandaan, pwedeng bawiin ng presidente ang posisyon na yan anytime. Sa ilang pagkakataon, umaabot pa sa punto na kusa nang umaalis sa pwesto ang VP kapag may hindi pagkakaintindihan o political differences, kagaya ni Lenny nung panahon ni PRRD at ni Sara kay PBBM. Ngayon, pagdating naman sa budget, may sariling pondo ang Office of the Vice President. Dito kinukuha ang budget para sa sweldo ng staff, operations ng opisina at mga programa tulad ng medical assistance, relief o community projects. Pero hindi ito unlimited. Ang budget ay galing sa national budget na inaaprubahan ng Kongreso taon-taon. At kung ano lang ang nakasaad doon, yun lang ang pwedeng gastusin. Ibig sabihin, hindi pwedeng basta ilipat ang pondo kung saan niya gusto. Hindi pwedeng gumawa ng bagong programa ng walang legal na batayan. At lahat ng gastos ay dumadaan sa audit. Kung ang Vice President ay may hawak na department, dun siya nakakagamit ng mas malaking budget, pero bahagi na yun ng budget ng department, hindi ng pagiging VP mismo. Sa kabuuan, ang Vice President ay tagapagmana ng posisyon ng presidente kung kinakailangan, may limitadong kapangyarihan kung walang ibang assignment, at may budget na kontrolado at nakabase sa batas. Kaya kung minsan, parang kulang ang ginagawa ng VP, hindi dahil tamad sila o wala silang balak gawin, kundi dahil ganun talaga ang design ng role nila. Matagal ko nang sinabi si Inday Sara ang susunod na presidente. Nakatakda siya maging presidente. The goddess of destiny has anointed her to be the next president of the country. And no force on earth in this country will prevent her from accomplishing the anointment by the gods of fortune.